Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa atin pong mga subscribers, viewers, and followers sa ating FB page, Lion Eyes. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po, paki-like, paki-share at paki-click na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa mga videong i-upload natin. Sa mga kapwa ko OFW, mabuhay po tayo, laban lang para sa ekonomiya ng bayan. So sa atin pong mga kababayan, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. So shout out po sa ating mga viewers, no? Pero bago po tayo mag-umpisa sa ating topic, tayo po muna ay magpo-promote ng channel ng ating mga kapwa PBBM supporters and vloggers. Nandito po sila Ibalitabay 2.0, si Kuya Tokis, Simply Tokis Vlog, tapos yung kanyang second account, Tokis Birador, si Infinite Streams TV, Trixie Villa, tsaka si Tatay Jack, Mamita Star Talk, Mix Talks, Tiger 99, Ani Sipcon, Trunks Reacts, Sir Boyet Antonio, Sir Benji Contreras, Mami Peng, si Munting Tinig, Direk Freddy, Nyolo, Kent Garcia, and the rest of the PBBM vloggers. Kilala nyo naman po siguro sila, no? Ang lalaki na po ng kanilang mga channel. And shout out po sa Team Assassin, Team Masipag, at Watch to Watch Global Team. Sa mga Team Replay din po, salamat. Lalong-lalo na kay Manang Ami Santos. Thank you so much for supporting. So, dito na po tayo sa ating topic. So, dalawang topic lang po tayo ngayong gabi, guys. So, dito muna tayo kay Romualdez. Food security sure ball sa itatayong 10 fish port. So ito po ay credited sa Abante News Online. Sinuportahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang plano ni PBBM na magtayo ng 10 state-of-the-art fish ports sa buong Pilipinas dahil mahalagang hakbang ito upang mapanatag ang ating food security. Matapang na naglalayag ang ating mga mangingisda upang sila ay may maiuwing mga yamang dagat at mailako sa ating mga merkado. Ang kanilang tapang at tiyaga ay dapat mabigyan ng angkop na suporta mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng makabagong mga pasilidad. Wika ni Romualdez. Pinuri ng leader ng Kamara de Representantes si PBBM sa inisyatibong magtayo ng mga bagong fish port na may advanced technologies tulad ng cold storage facilities kaysa ipakumpuni ang mga lumang storage. The President's decision to establish modern cold storage facilities is a prudent investment that will significantly enhance our food supply chain, boost the income of our agriculture workers, and ensure their produce will reach our tables, Ani Romualdez. We will continue to support the Marcos administration's vision of laying down the groundwork and instituting reforms to help our farmers and fisherfolk improve their livelihood while ensuring our nation's food security. Dagdag pa niya. So,
Ang pagtatayo ng 10 state of fish ang pagpapatayo ng 10 state-of-the-art fish ports sa buong Pilipinas ay makakatulong sa mga mamamayang Pilipino. Sa papaanong paraan? Pagpapalakas ng ekonomiya. Ang mga modernong fish port ay magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga mangingisda at sa mga negosyo na may kinalaman sa industriya ng pangisdaan na magreresulta sa pagtaas ng kita at pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Pagpapabuti ng kalidad ng pangisdaan. Ang mga fish port na ito ay magkakaroon ng mga pasilidad na makakatulong sa pagpapanatili ng kalidad ng pangisdaan, tulad ng mga cold storage at mga pasilidad para sa proseso ng isda. Paglikha ng trabaho. Ang pagpatayo ng mga fish port ay magbibigay ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Hindi lamang sa pagmimina ng isda, kundi pati na rin sa pagproseso at pagbibenta ng mga produkto ng pangisdaan. Pagpapalakas ng seguridad sa pagkain. Ang mga fish port na ito ay makakatulong sa pagtiyak ng supply ng sariwang isda at iba pang produkto ng pangisdaan na magreresulta sa pagpapalakas ng mga seguridad sa pagkain ng mga Pilipino. Pagpapabuti ng infrastruktura. Ang pagpatayo ng mga modernong fish port ay makakatulong sa pagpapabuti ng infrastruktura ng mga komunidad sa coastal area na magreresulta sa pagtaas ng antas ng pamumuhay ng mga residente. Ano ang mga benepisyong pang-ekonomiya? Ang industriya ng pangisdaan ay nagbibigay ng 1.3% hanggang 4% sa GDP or ang tinatawag na Gross Domestic Product ng Pilipinas at nagbibigay ng trabaho sa humigit kumulang 1.6 milyon katao. Ang pagpapalakas ng industriya ng pangisdaan ay makakatulong sa pagtaas ng kita ng mga mangingisda at sa mga negosyo na may kinalaman sa industriya ng pangisdaan. So, yan po yung sinusuportahan ni Speaker Martin Romualdez na binabalak po ni PBBM na magtayo ng 10 state-of-art fish ports sa buong Pilipinas. So dito naman po tayo kay Soto, hinirit kay Cheese, mandatory drug testing sa Senado. Formal nang sumulat si Senate Minority Leader Tito Soto sa Senate President Chis Escudero nitong linggo upang hilingin ang pagsasagawa ng mandatory random drug testing sa Senado. Kasunod ng umano'y paggamit ng marijuana ng isang staff. Ayon kay Soto, nagsagawa na ang Senado ng ganitong testing noong 2018 alinsunod sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Acts of 2002. Pati na rin sa mga kaukulang resolusyon at pulisiya sa kanyang panahon bilang Senate President. Layunin ng senador na mapanatili ang isang drug-free workplace sa Senado. This will ensure that the moral, efficiency, integrity, responsiveness, and courtesy shall be observed in the civil service, ani Soto. Wala pang pahayag si Escudero ukol sa hiling ng senador. Matatandaang nitong Agosto 13, kumalat ang balita na isang staff umano ng Senado ang gumamit ng marijuana sa isang comfort room sa ikalimang palapag. Naglabas na rin ng resulta
ng paunang investigasyon ang Office of the Sergeant at Arms kung saan pinangalanan ang umano'y gumamit nito na siya ng pagpapaliwanag. So, ang mandatory drug testing sa Senado ng Pilipinas ay isang controversial na issue na may argumento para sa mandatory drug testing at laban sa mandatory drug testing. Ito po ay magkaibang argumento. Dito muna tayo sa mga argumento para sa mandatory drug testing. Pagsuporta sa pagiging malinis na gobyerno. Ang mga taga-suporta ng mandatory drug testing ay naniniwala na ito ay makakatulong upang matiyak na ang mga opisyal ng gobyerno ay malinis at walang droga, na siyang magbibigay ng tiwala sa publiko sa kanilang liderato. Pag-iwas sa mga problema ng droga. Ang mga taga-suporta rin ay naniniwala na ang mandatory drug testing ay makakatulong upang maiwasan ang mga problema sa droga sa gobyerno at sa lipunan. Ano ang mga argumento laban sa mandatory drug testing? Kawalan ng konstitusyonalidad. May mga nag-aalinlangan sa konstitusyonalidad ng mandatory drug testing, lalo na kung ito ay ipinatupad sa mga nasa mataas na posisyon tulad ng Pangulo at mga senador. Pagtanong sa integridad ng mga opisyal. May mga nagtatanong rin kung ano ang mandatory drug testing ba ay talagang makakatulong upang matiyak ang integridad ng mga opisyal ng gobyerno o kung ito ba ay isang paraan lamang upang siraan ang mga kalaban sa politika. Sa huli, ang pagpapasya ng tama ba ang pagsasagawa ng mandatory drug testing sa Senado ng Pilipinas ay depende sa mga individual na pananaw at pagpapahalaga. Okay. So yun lamang po ang ating topic for tonight. Salamat po sa panunood at pakikinig. So bago po tayo magtapos, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel, lalong-lalo na po sa ating mga subscribers and viewers. Sana po ay hindi kayo magsasawang sumuporta sa ating munting channel. So ito na naman po ang inyong lingkod, si Lion Eyes Official, at naniniwala sa kasabihang di baling konti ang views, ang importante hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. I love you all. Bye-bye. See you when the time is right.